Marami po ang nagtatanong at mas marami po ang naghahanap, kumusta na po ang mga Tulfo brothers? 'Yan. Dahil, kung matatandaan niyo po, ito pong mga senador natin, naggaling po sa clan ng mga Tulfo. Ito pong dalawa na 'to, bago ang eleksyon, ang projection po dito ay napakagagaling, magbibigay ng katarungan, magiging boses ng masa. Ah, Sila ang, malalapitan kung sa kanilang mga radio at TV program at sa kanilang mga vlogs ay, napauso nila yung magsumbong sa tulpo. 'Yan po ang kanilang brand of leadership na dadalhin sa Senado, 'no? Takbuhan ng tao, takbuhan ng pangkaraniwang, mamamayan. Sila yung, magiging, tagapamagitan sa kapangyarihan at sa mga pangkaraniwang tao. Sila yung tutugon dahil, dati na nilang ginagawa 'to sa kanilang mga radio program, 'di ba? Kaya po talagang ang lalakas po ng arrive nito, ah. Ang mga hula po sa kanila magna-number 1 ng mga senatoriables, magna-number 1 ng mga senador at, hindi nga sila nawawala sa mga matataas, 'di ba? Lagi sila nasa top 5 o top 6. Lalong-lalo na po 'to si Idol Raffy Tulfo, ha? Parang, tinalo lang siya ni Idol Robin Padilla sa pataasan. Pero pagkatapos po nun nananalo na po 'to. Talagang, nung unang sabak nito, sabi nga natin yung Senado parang, extension. Parang naging extension po ng, Raffy Tulfo in action. Maya't maya pong may aksyon sa Senado nung bago-bago pa lang itong si Raffy Tulfo. At, kapapanalo pa lang, ay, ito ay matagal na pong sinasabi na magiging katapat, puwedeng tumakbong, presidente. 'Yan, si Raffy Tulfo 'no, lagi po siyang, naroon sa mga matataas na survey. Sa susunod, lagi pong pangalawa kay VP Sara 'to, sa lahat po ng mga survey 'no, Raffy Tulfo, ang taas. Pero ano po ang nangyayari sa pamilyang ito, mas maingay pa po ang kanilang kuya. Real talk tayo, Sila pong dalawa ay senador, mas maingay pa po ang kanilang kuya, pagdating po sa mga may sinasabi 'no, tila nanahimik. Hindi niyo ba napupuna, tahimik po ang dalawang Tulfo brothers, si Erwin at tsaka si Raffy, pagdating po dito sa pagtugon. Yung kinakailangan po nilang mag-ingay, ngayon na po. Kinakailangan po nila yung serbisyo, yung pinagmamalaki nila na tatak ng Tulfo, serbisyong Tulfo, aksyon agad. Ngayon pong krisis dapat nakikita 'yan. Ngayon pong may mabigat tayong problema. Yung mga galit po nila sa mga asawa ng may asawa, kabit ng may kabit, 'no? Ang tatapang po niyan sa mga usapang, kabetsin, 'no? 'Pag mga usapan po ng, solian po ng mga iniregalo sa mga shooting, napakatatapang po niyan. 'Pag mga usapin po ng mga hindi nahuhulugang SSS, na yung mga teacher na nasigawan yung mga bata, napahiya yun, ang tatapang po niyan. Pero sa tunay palang issue na kinakaharap ng lipunan, na kinakailangan po kasi si Marcoleta na lang, na si Marcoleta ay naririnig namin diyan sa Senado na tunay na nagtatanggol sa mga mamamayang Pilipino. Bakit tila nawawala sa eksena ang mga Tulfo? Ako po personally, alam ko po yung diskarte nila, eh. Yung diskarte po nila, kasi maraming beses na rin akong tinatanong yan, "Boss Bads, bakit parang ang mga Tulfo ngayon
Kasi ang galing-galing nila, ganito pa yung karaniwang tanong, 'di ba? Ang galing-galing nila nung hindi pa sila senador. Ang galing-galing nila nung sila ay meron sa radio station, sa radio program, sa TV program nila, mga magsumbong sa Tulfo. Ang galing-galing naman nila, bakit parang hindi natin maramdaman ngayon yung mga Tulfo? Dalawa po 'yan, eh. Ako po sa tingin ko, magaling po sila, parang ano po 'yan, merong mga barangay captain. Alam niyo yung tao, talagang talagang magaling 'yan kung hanggang dun lang po sa kaya nila. Halimbawa po, sa mga usaping barangay, napakagaling talaga nila Tulfo, alam nila kung papaano papayuhan yung mga mag-aasawa na, hindi nagpapadala ng sustento, yung mga asawa na may kabetsin, yung mga asawa na inapi dahil, nakisama sa ibang tsitsing. 'Yan, ganyan po. 'Yan po yung forte nila. 'Di ba? Hindi ko po sinasabi na hindi sila magaling. In fact, napakagaling po nila sa ganyan. Sa mga hindi nakakahulog ng SSS. Oh, 'di ba? Ang galing, ang sarap nila panoorin, eh. Samahan niyo 'to. Sino yung tomboy na tauhan ni Rapi Tulfo? Punta kayo ngayon sa Dole. Punta kayo. Ah, Ayan, aalalayan natin, kumain na ba kayo? May pamasahe ba kayo? Kyrie, pakainin mo muna sila sa kantin natin. Kinakailangan sa kantin nila. 'Di ba ang husay po, tapos may pamasahe pa pauwi, 'di ba? Ta's maraming salamat po, kay, Idol Raffy Tulfo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami magkakaroon ng katarungan sa amin laban dito sa SS. Sige, pumunta na kayo ro'n, Sherry, pero bago kayo pumunta ro'n, kumain na po ba kayo? Bigyan mo sila ng pamasahe pauwi, 'Yun po, sa mga gano'n po, ako po, totoo po ako, eh. Hindi po ako yung parang lahat na lang, mamasamain. Magagaling po sila sa mga gano'n. Sa usapin po ng meron pa nga, sagot ko na pang motel niyo. Wala na ba talaga kayong chance na magkasundo? Oh. Kaso po, baka naman hindi na kasi sila bagay sa national level, 'di ba? Kumbaga, kung ang kakayahan po nila ay pambarangay lang, pambarangay lang. Gano'n po talaga. Mae-expose at mae-expose ka, 'di ba? Kung ang kakayahan mo lang, magaling ka lang sa tokes katulad ni Boy Tokes Dizon, pakita lang ng pakita sa camera. Putya, ang tinatanong kanina, nakita ko kanina, ang tinatanong dahil ang sikat ngayon yung, Department of Transportation. Ang tinatanong yung transportation, balak sumagot ni Vince Dizon, Pero na-realize niya ay DPWH nga pala ako. Ay marami nga palang problema sa DPWH, 'wag na akong umepal. Ganyan po yung mga Tulfo. Ngayon, sasabihin namin, ikaw naman Badong, wala na tayo sa radio program. Galit ka lang, hater ka lang siguro ng mga Tulfo. Ganyan talaga, may mga hater yung mga Tulfo. Isa ka na ron Badong? Hindi po. Wala po akong panahon para maging hater ng Tulfo. Hindi nga po natin tinatalakay. Kaya ako po 'to na topic. Kasi may nakita po akong post dito. Ayan, ang linaw, Oh, sobra daw hinahangaan. Ito po, trending updates. Tulfo Brothers, yung mukha po ni Erwin tsaka ni Raffy. Sobrang hinahangaan dahil sa pagiging tahimik at walang imik sa nangyayaring korupsyon sa bansa. May sense naman, 'Di po ba? Oh. Ang tanong nga natin sa kanila, bakit kayo nananahimik ngayon? Ang ingay-ingay niyo sa mga maliliit na bagay, 'Pag ang mga problema, eto, baka naman Badong, ikaw naman Badong, baka naman kasi
ang pinamumunuan nila ng mga komite ay wala namang kinalaman sa mga issues, 'di ba? Alangan namang hindi naman sila dilawan katulad ni Risa Ontiveros na gustong sausawan lahat ng issue. Totoo ba 'yun? Yung mga komite ba nilang hawak ay walang kinalaman sa mga tampok na issue? Hindi po totoo 'yan. In fact, ang mga komite po nila ang sentro dapat ngayon ng mga usapin. Halimbawa po, pinakamainit na usapin pa rin natin ngayon, yung mga male-maleta. Oh, pinakamainit na usapin yung mga pinamimigay na maleta. Corruption sa DPWH. Oh, corruption po ang pinakamainit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Si Erwin Tulfo po ang vice chairman. Kung si Ping Lacson po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Erwin Tulfo po ang vice chairman. Imaginein po ninyo, nasa sentro tayo ngayon na napakalawak ng korupsyon. Isang Tulfo po ang vice chairman. O, naririnig ba natin si Vice Chairman Tulfo? Na gustong-gusto nila na mag-imbestiga dito sa corruption sa DPWH? Wala po. Ba? Tehin Bokiki. Ano na? Erwin Tulfo. Asan na yung pagiging matapang nyo? Meron pa siya dati. We must bend the law. Odette. Ay, si Odette pala. Si Odette pala yung tomboy. Si Shirey pala yung mataba. Tama ba? Si Shirey yung mataba. Odette nga pala yung lagi niya inuutusan. Odette, pakainin mo na muna to. Si Shirey nga pala yung co-host niya. Sorry po. Halatang hindi ka nanonood ba to? Ay, yun naman pala eh. Vice chairman ka pala ng Blue Ribbon. Hindi mo man lang kumbinsihin yung amo mo, yung chairman na mag-imbestiga kayo. Dapat sinasabihan mo si Ping, Senator Ping, kung ayaw niyo mag-imbestiga, ako na lang. Ito po. Ito si Rapi Tulfo. Teka, tignan nga natin. Alam ko sa energy pa. Dahil nung congressman si Marcoleta, hinamon niya ng debate to tungkol sa energy. Teka lang, para makatiyak tayo. Rapi Tulfo, chair of what committee? Baka naman kasi hindi na siya chairman ng energy. Alam ko siya chairman ng energy. So ano-ano po ang hawak ni Rapi Tulfo ngayon? Senate. Yan. Committee on Public Services. Tama. Ito. Committee on Migrant Worker. Ikaw pala ang boss nito. Senator Rapi, idol. Migrant worker ka pala. Nasa gitna po yung mga OFW natin ng problema na hindi ka namin naririnig. Committee on Labor, Employment, and Human Resources. Committee on Education ka pa rin pala. Ang dami mong committee na hindi na pwede kang magpasikat ngayon. Lalo na yung migrant workers. Dapat may mga committee hearing na kayo dyan sa mga OFW na apektado. Wala. Wala. Pagtugon sa krisis, wala. Alam mo, nahalata natin si Senator yung pagbigla niyang pagmemelo hanggang yung usapin po ng PCSO, yung loto, yung halos araw-araw may tumatama. Galit na galit dati yan sa loto, di ba? Kung ano man ang nangyari, pagkatapos po ng usapin sa loto, bigla pong medyo nakakita po tayo ng medyo tumahimik
na si Rapi Tulfo, hindi po natin alam. Alam ko alam ko po kayo po ay, mayroong, hinala. Pero your hinala is as good as my hinala. Napansin niyo ba nung unang mga buwan ni Rapi Tulfo, nakasawsaw siya sa lahat, ah. Sabi nga natin 'no, ginagawa ng, extension ng Rapi Tulfo in action. Yung, Senado. Tapos biglang-bigla nung nag-imbestiga sa Lotto 'no, putya pagkatapos nun nanahimik na si Rapi Tulfo, Napunan niyo rin ba ang napuna ko?